Paano kung ilang araw na lang bago ang pinakamasayang araw ng buhay mo? Ang araw ng kasal mo. Pero sa halip na yakapin ang babaeng pakakasalan mo, datnan mo siyang wasak, umiiyak at takot na takot. Naniniwalang wala ng lalaking tatanggap sa kanya. Paano kung ang babaeng pinakamamahal mo ay naging biktima at mismong lipunan pa ang unang huhusga sa kanya? At paano kung sa gitna ng sarili mong sakit, isang batang lansangan ang magiging susi para makamit ang hustisya? Ito ang kwento ng isang lalaking piniling mahalin ang sugatang puso at ng isang batang akalay wala ng tahanan. Ito ang kwento ni Ian. Mabilis na naglalakad si Ian sa mahabang pasilyo ng ospital. Halos hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis ang tibok ng dibdib. At parang hindi na siya makahinga ng maayos. Bigla niyang hinawakan ang balikat ng unang babaeng naka-white coat na nasalubong niya. Ma'am, si Rachel Manzano. Ano pong kwarto niya? Saan siya? Halos pumipiyok niyang tanong. Napaatras ang doktora sa gulat. Halatang natakot sa desperasyon ng lalaki. Pasensya na ho? Sino po? Rachel Manzano. Dinala rito 2 araw nang nakakaraan. Fiancé ko po siya. Halos mapasigaw na si Ian. Nang marinig ng doktora ang salitang fiancé, parang biglang may naalala ito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagkalito, naging may halong awa. Si Miss Rachel, second floor, room 13. Hindi na nakapagpasalamat si Ian. Parang baliw siyang tumakbo papunta sa hagdan. Napakatagal ng elevator para hintayin pa niya. Room 13. Paulit-ulit niya yung binubulong habang paakyat. Hindi naman siya mapamahiin. Pero bilang isang seaman, may mga nakasanayan siyang paniniwala. Kapag nagpapalit daw ng pangalan ng barko, malas yun. Kapag sasakay ng barko, dapat laging kanang paa ang unang hakbang. At bawal sumipol sa barko dahil malas din daw. Hindi naman niya yon seryosong pinaniniwalaan. Nakasanayan lang. Naalala niya tuloy ang matandang kapitan nila. Madalas nitong sabihin, kapag pulang langit sa dapit hapon, magandang sinyalas yan. Pero kapag pulang langit sa umaga, may paparating na problema. At doon, habang tumatakbo siya sa hagdan ng ospital, biglang bumalik sa isip niya ang isang alaala. Nasa barko siya noon, madaling araw, nakatayo sa deck habang nakatanaw sa malayo. Malapit na silang makauwi sa Pilipinas. 3 buwang pahinga ang naghihintay sa kanila matapos ang mahabang biyahe sa dagat. Excited ang buong crew. May mga plano na kung saan gagala, sino ang bibisitahin, at paano gugugulin ang bakasyon. Pero si Ian, iisa lang ang nasa isip niya. Si Rachel. Sa loob ng 1 linggo, ikakasal na sila. Isang kasama niya sa barko ang iimbitahan pa nga niya sa kasal. Hindi na siya mapakali noon. Gusto na niyang makauwi. Gusto na niyang yakapin ang babaeng mahal niya. Nakaschedule pa nga raw ang bridal shower ni Rachel ng gabing yun. Samantalang siya naman, may bachelor gathering kasama ang barkada kinabukasan. Habang nakatingin siya noon sa langit, napansin niya ang pagsikat ng araw. Pulang-pula, hindi simpleng pula, kundi yung tipong parang dugo ang bumalot sa buong kalangitan. Saglit niyang naalala ang sinabi ng kapitan. Pero agad din niya yung itinaboy sa isip. Kalokohan! Ano bang masamang pwedeng mangyari? Ilang araw na lang, magiging asawa na niya ang babaeng pinakamamahal niya. Masaya siya, sigurado, at pakiramdam niya noon, wala nang pwedeng sumira sa kaligayahan yon. Pero nagkamali siya. Na-delay ang barko nila dahil sa masamang panahon. At nang sa wakas ay nakadaong na sila, isang balitang hindi niya kailanman inasahan ang sumalubong sa kanya. Tumawag ang kanyang future mother-in-law, si Mrs. Manzano. Umiiyak ito, halos hindi makabuo ng maayos na salita. Iyan, ano pong nangyari? Si Rachel, parang huminto ang mundo niya. Nasa ospital siya. Nanlamig ang buong katawan ni Ian. Ano pong ibig niyong sabihin? Ipinaliwanag ng babae. Aling daw si Rachel sa club matapos ang bridal party nito.
pauwi na sana. Pero may umatake mula sa likuran. Kinaladkad siya sa isang eskinita sa pagitan ng mga establishmento. Isang madilim na lugar, puno ng basurahan ng restaurants. Mga tubo, tambak ng basura. Walang tao, walang makakakita. Walang makakarinig. Hindi nakita ni Rachel ang mukha ng umatake. At ayon sa pulis, halos walang naiwan na ebidensya. Nanlumo si Ian. Kumusta siya? Buhay naman. Pero ang kasal, kailangan muna nating ipagpaliban. Hindi agad nakaimik si Ian. Bakit? Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, mahinang sinabi ni Mrs. Manzano. Ang mukha niya, pag nakita mo na lang. Pero Ian, pakiusap. Magpakatatag ka. Ayaw niyang humarap sa salamin. Lagi siyang umiiyak. Natatakot siyang makita mo siya. Pakiramdam niya pangit na siya. Napapikit si Ian. Masakit yung marinig, pero mas masakit isipin ang pinagdadaanan ni Rachel. Mahina siyang sumagot. Hindi ko siya minahal dahil sa mukha niya. At totoo yun. Oo, unang napansin niya ang mga mata ni Rachel. Ang ngiti nito, ang ganda nito. Pero ang minahal niya, ang puso nito, ang kabuuan nito. Alam ko anak, umiiyak na sabi ni Mrs. Manzano. Pagkababa ng tawag, hindi na nagpalit pa ng damit si Ian. Diretso siyang nagtungo sa ospital. Suot pa rin ang kanyang uniform. At ngayon, narito na siya. Nakatayo sa labas ng room 13. Nakakapit ang kamay sa doorknob. Huminga ng malalim. Hindi siya natatakot makita ang itsura ni Rachel. Ang kinatatakutan niya, baka may magawa siyang maling kilos. Maling tingin, maling reaksyon na maaaring makadagdag sa sakit ng babaeng mahal niya. Gusto na niyang pumasok. Pero bago pa man niya mabuksan ng pinto, narinig niya ang pag-iyak ni Rachel at ang boses ng kanyang ina. Hindi! Malakas ang boses ni Mrs. Manzano. Rachel, wala kang sasabihin kay Ian. Napahinto si Ian. Pero mama, umiiyak na sagot ni Rachel. Wala akong kasalanan. Hindi ko siya niloko. Alam ko. Pero maiintindihan ba yun ni Ian? Mama, lalaki siya. Magkaiba ang pag-iisip ng mga lalaki pagdating sa ganitong bagay. Tumahimik si Rachel. Nagpatuloy ang kanyang ina. Matagal akong nagtrabaho sa ospital. Marami na akong nakita. Mga lalaking iniwan ng asawa nila matapos maoperahan. Yung tinanggalan ng matres. Yung hindi na pwedeng magkaanak. Tinawag nilang hindi na raw totoong babae. Parang may malamig na bakal na tumusok sa dibdib ni Ian habang nakikinig. At hindi pa tapos ang matanda. Rachel, masakit man pero kailangan mong tanggapin. Walang lalaking gugustuhin pakasalan ng babaeng... Huminto ito. Pagkatapos ay tuluyang sinabi. Ginawa ng masama. Para sa kanila, sirang babae ka na. Napatakip ng bibig si Rachel habang humahagulgol. Hindi. Mahal ako ni Ian. Maiintindihan niya ako. Pero malamig ang sagot ng kanyang ina. Mahal ka niya noong maganda ka. Noong maayos ang lahat. Ngayon hindi natin alam. Lalong bumigat ang dibdib ni Ian. Narinig niyang muli ang boses ng matanda. Tumigil ka na sa pag-iyak. Darating na si Ian. Kakausapin ko ang mga doktor. May kakilala ko rito. Hindi nila kailangang sabihin ang lahat. Pero hindi na narinig ni Ian ang mga sumunod. Dahil sa puntong yon, parang may ibang apoy ang nag-aalab sa dibdib niya. Kumulo ang dugo ni Ian. Matagal niyang iginalang si Mrs. Manzano bilang magiging biyana niya. Pero sa mga sandaling yon, galit na galit siya rito. Paanong nagawa nitong sabihin sa sariling anak na wala ng lalaking tatanggap dito? Na parabang kasalanan pa ni Rachel ang nangyari. Na parabang nasira ng pagkatao nito dahil sa ginawa ng isang halimaw. Hindi na kinaya ni Ian. Bigla niyang binuksan ang pinto. Malakas yung tumama sa dingding. Halos tumalbog pa pabalik, pero agad yung sinalo ni Ian. Nagulat si Mrs. Manzano at napatayo. Ian! Ang aga mo naman! Pero hindi siya pinansin ng binata. Si Rachel naman, parang natulala. Pagkatapos ay biglang napasigaw.
At mabilis nitong tinakpan ang mukha gamit ang dalawang kamay. Doon na tuluyang nadurog ang puso ni Ian. Sa isang hakbang, lumapit siya sa kama at lumuhod sa harapan ng babaeng pinakamamahal niya. Gusto niyang alisin ang mga kamay nitong nakatakip sa mukha. Gusto niyang titigan ang mga mata nito, pero hindi niya magawa. Baka matakot ito, baka isipin nitong naaawa lang siya. Baka mas masaktan pa. Kaya ang ginawa niya, tinitigan na lang niya ang nanginginig na katawan ni Rachel. Napakahina nito, napakaliit, at basag na basag. At sa isip ni Ian, anong klaseng hayop ang kayang gumawa nito? Anong uri ng demonyo ang kayang manakit ng ganitong klaseng babae? Sa loob-loob niya, nangako siya. Hahanapin ko ang gumawa nito at mananagot siya. Pero hindi ngayon. Hindi ito ang oras para sa galit. Hindi ito ang oras para sa paghihiganti. May mas mahalaga. Si Rachel. Mahina siyang nagsalita. Rachel! Nanginginig ang boses niya. Rachel, I love you. Lalong napaiyak si Rachel. I love you. Wala nang hihigit pa. Naririnig mo ba ako? Wala kang kasalanan, hindi mo to ginusto. Humagulgol ang dalaga. At doon, dahan-dahan siyang niyakap ni Ian. Napakaingat. Parang natatakot siyang baka mas mabasag lalo ang babaeng nasa harapan niya. Hinaplos niya ang likod nito, ang nanginginig nitong balikat, at marahang hinalikan ng buhok nito. Unti-unting ibinaba ni Rachel ang kanyang mga kamay. Hindi man siya tumingin kay Ian. Idinantay naman niya ang mukha sa dibdib nito. Higpit siyang kumapit sa polo ng binata. Parang takot na takot itong mawala siya. Mas lalo siyang niyakap ni Ian. Rachel, hindi kita iiwan. Pakakasalan kita. Naririnig mo ba ako? Wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Gusto kong umuwi araw-araw na ikaw ang sasalubong sa akin. Gusto kong ikaw ang maging ina ng mga magiging anak natin. Gusto kong tumanda kasama ka. Yung parang matandang couple na lagi nating nakikita sa parke tuwing weekend. Bahagyang gumalaw si Rachel. Tumango ito habang umiiyak. Naalala niya yung lolo at lola na laging magkahawak kamay habang mabagal na naglalakad sa luneta. Laging nakangiti, tahimik, pero kitang-kita ang pagmamahalan. Mahinang bumulong si Rachel. I love you. I love you beyond the touchline. Napangiti si Ian kahit nanginginig ang labi niya. Yon ang private joke nilang dalawa. Maraming taon ang nakalipas nang una silang magkakilala. College pa lang yon, third year si Ian, varsity player. Soccer ang mundo niya. Si Rachel naman, freshman. Isang simpleng estudyanteng sumama lang sa mga kaibigan para manood ng laban. Ang masaklap, kalaban ni Ian ang sinusuportahan ng grupo nila. Dahil boyfriend ng isa sa mga kaibigan ni Rachel ang goalkeeper ng kabilang team. Pero kahit ganun, wala nang ibang nakita si Ian. Nang makita niyang dalagang yon, parang tumigil ang paligid. Isang suliyap lang, tapos wala na. Tapos na siya. Love at first sight. Ganun kasimple. Ang una niyang napansin, hindi lang ang ganda nito, kundi ang ngiti. Ang mga mata, yung aura nitong parang ang gaan-gaan. Pero naiinis pa siya noon dahil pula ang suot ni Rachel. Kulay yon ng kalaban. Samantalang nakaasul ang jersey niya. Tapos ng laro, hindi na siya nagdalawang isip. Diretso siyang tumakbo papunta sa bleachers. Walang intro, walang hello, walang excuse me. Diretso niyang sinabi. Mas bagay sa yung blue. Napalingon si Rachel. Nagulat, tapos nagtama ang mga mata nila. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya kay Ian. Kinilig ang buong kaluluwa ng binata. Aha? Blue? Sabay turo ni Ian sa jersey niya. Jersey number ko rin. Tsaka apelyido ko rin kapag nagkataon. Natigilan si Rachel. Namula ito, habang ang mga kaibigan nito nagtilian. Eee! Pero matapang lang si Ian. Hindi umurong at doon nagsimula ang lahat. Ilang taon nang lumipas, nakagraduate sila at nagpropose si Ian sa soccer field. Isang araw, habang magkasama sila, hinamon siya ni Rachel. Sige nga, sipain mo yung bola ng sobrang layo. Ginawa ni Ian. Lumipad ang bola lampas ng touchline. At mula noon, beyond the touchline, yon ang naging lambingan nila.
Ibig sabihin, lampas sa sukatan, lampas sa dulo, lampas sa hangganan. Pagmamahal na walang limitasyon. Para maipundar ang future nila, tinanggap ni Ian ang trabaho bilang seaman. Si Rachel naman ay nagtrabaho sa marketing. Maayos ang lahat, maliwanag ang kinabukasan. Yun ang akala nila. Sa ospital, unti-unting iniangat ni Rachel ang mukha niya. Pinayagan niyang makita siya ni Ian. Pero hindi pa rin siya makatingin sa mga mata nito. Kung tumingin lang sana siya, makikita niya ang unos sa loob ng lalaki. Galit, takot, sakit at puot. Pati na rin ang pangambang halos sumabog sa dibdib nito. Pero higit sa lahat, isang matinding determinasyon na hindi niya hahayaang masira ang babaeng mahal niya. Ano man ang mangyari. Mahigpit pa rin ang yakap ni Ian kay Rachel. Pero maya-maya, marahan niya itong nilayo ng kaunti. Tinitigan niya ang babaeng mahal niya. Rachel, sabihin mo sa akin ang lahat. Sino ang gumawa nito? Ano ang nangyari? Nag-alangan si Rachel. Parang bumalik sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang ina. Yung payo nitong manahimik na lang. Yung takot nitong baka husgahan siya. Napansin yon ni Ian. Please, walang kahit anong sasabihin mo ang magpapabago ng pagmamahal ko sa'yo. Malalim na napabuntong hininga si Rachel. Tapos, nagsimula siyang magsalita. Sa bridal party ko nangyari, mahina ang boses niya. Suot ko yung puting dress, may belo pa. Maikli siya pero hindi naman sobrang ikli. Lagpas lang ng kaunti sa tuhod. Ang sabi pa nga ng pulis, saglit siyang natigilan. Parang hirap sabihin. Baka raw dahil sa suot ko, napapikit si Ian. Nanikip ang panga niya. Pero nagpatuloy si Rachel. Hindi ko nga pinili yon. Regalo ng mga kaibigan ko. Hindi mapakali ang mga kamay niya. Paulit-ulit niyang pinipilipit ang mga daliri. Agad yung hinawakan ni Ian. Marahang dinala sa labi at hinalikan. Makinig ka sa akin. Hindi mo kasalanan to. Kahit ano pa ang suot mo, walang sino man ang may karapatang gumawa ng masama sa'yo. Hindi na natapos ni Ian ang sasabihin. Hindi niya kaya. Kaya mas hinigpitan na lang niya ang hawak sa kamay nito. Doon niya napansin, wala ang engagement ring. Mas lalong sumikip ang dibdib niya. Nagpatuloy si Rachel. Sumakay ako ng taxi, pero ibinaba ako sa maling side ng building. Habang umiikot ako para hanapin yung tamang daan, tinatawagan ko sana yung driver, bigla siyang nanginig. Parang muling bumalik ang trauma. May humablot sa akin mula sa likod. Basta na lang akong hinila, dinala dun sa madilim na eskinita. Napapikit si Ian. May kakaibang amoy dun. Amoy ng basura, amoy panis, amoy kanal. Humihikbi na si Rachel. Tinulak niya ako pababa. Hindi niya ako pinatayo. Hindi niya ako pinayagang sumigaw. Hindi niya ako pinayagang makita ang mukha niya. Napahawak si Ian sa kama. Halos mabasag ang bakal sa higpit ng kapit niya. Hinawakan niyang buhok ko. Biglang tumigil si Rachel. Hindi na niya masabi ang kasunod. Napaiyak siya ng tuluyan. Hindi siya pinilit ni Ian. Tahimik lang siyang nakinig. At makalipas ang ilang segundo, nagpatuloy ang dalaga. Pagkatapos hindi na ako makatayo. Bago siya umalis, hinawakan niyang pisngi ko at parang nanunuya. Sinabi niya, sabihin ko raw, hello sa fiancé ko. Naniga si Ian. Parang may apoy na sumabog sa loob niya. Inangay niyang engagement ring ko na parang trophy. Nanginginig ang boses niya. Pero bago siya tuluyang makatakas, ipalo ko sa kanya yung natitira kong lakas. Napadaing siya. May nahulog siya pero may narinig siyang mga taong paparating kaya tumakbo siya. Sinubukan kong humingi ng tulong pero nahimatay na ako. Tahimik ang kwarto. Tanging hikbi lang ni Rachel ang maririnig. Pagkatapos, isinunod pa niya ang mga detalyeng lalong nagpasiklab ng galit ni Ian. Iniwan siya sa likod ng dumpster. Parang basura, parang bagay na walang halaga. At ang unang nakakita sa kanya, mga palaboy. Mga taong naghahanap ng tirang pagkain mula sa restaurants. Nung una, akala raw nila'y patay na siya. Pero nang makita nilang gumagalaw pa, tinulungan siya. Tinakpan ng maruming damit, dinala sa pulis at mula roon sa ospital. Napayuko si Rachel. Sinuri ako ng mga doktor.
Halos pabulong niyang sabi. Iyan, hindi agad siya sumagot. Hindi lang pananakit. Huminga siya ng malalim. At may nasira raw sa loob ko. Doon tuluyang bumagsak ang mundo ni Ian. Hindi pa sigurado ang doktor pero posibleng hindi na ako magkaanak. Yumuko si Rachel. Tinago ang mukha sa buhok. Tahimik ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Kung gusto mong mag-isip, kung ayaw mo na sa akin, may intindihan ko. Hindi na siya nakapagsalita dahil agad hinawakan ni Ian ang baba niya. Marahang iniangat, pinilit siyang tumingin at sa wakas, nagtagpo ang mga mata nila. Walang awa, walang pagdududa, walang paglayo, puro pagmamahalang. Dahan-dahang hinalikan ni Ian ang noo niya. Pagkatapos ay ang mga labi. Napakaingat. Punong-puno ng lambing. Ikaw lang ang kailangan ko, bulong niya. Ikaw at wala ng iba. Doon, napaluha ng malakas si Rachel. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahal. Pero habang kasama niya si Rachel buong araw, may ibang apoy na lumalaki sa loob ni Ian. Galit at guilt. Pakiramdam niya, dapat naroon siya. Dapat naprotektahan niya ito. Dapat hindi ito nangyari. Pagsapit ng gabi, lumabas si Ian. May pupuntahan siya. Presinto. Dahil sinabi ni Rachel na nagbigay naman siya ng statement. Pero parang walang nangyayari. At gusto yung kumpirmahin ni Ian. Pagdating niya, tama ang kutob niya. Walang seryosong aksyon. Ikaw pala yung fiancé. Mayabang ang tono ng isang pulis. Sympathy naman sa inyo. Pero obvious naman siguro. Higit ang mga mata ni Ian. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi ang lalaki. Party yun. Nasa club. Excited sa kasal. Malay mo, naka one night stand. Ngayon, nagsisisi, kaya gumawa ng kwento. Tumayo si Ian. Biglang lumapit. Halos sakalina niya ang lalaki. Pero may mabilis na humawak sa kanya. Easy, kalma! Isang batang pulis ang pumigil. Hindi ka makakakuha ng tulong dito. Labas tayo. Sa tono nito, iba. Hindi mapanlait, hindi mapanghusga. Kaya sumama si Ian sa labas. Tinanggapan niya ang sigarilyong inabot nito. Ako si Frank. Bagong lipat lang dito. Frank Reyes. Humithit ito. Gets ko na agad kung paano ang sistema rito. Tumingin ito kay Ian. Walang gagalaw sa kaso ng fiancé mo. Nanigas siya. Anong ibig mong sabihin? May mga nagsasabing, alam mo na baka may sariling kagagawan. Pero huwag mo kong tingnan ng ganyan. Hindi ako nagdesisyon. Sinipa ni Frank ang maliit na bato sa kalsada. Pagkatapos ay muling nagsalita. Ang mas nakababahala, hindi siyang una. Napatingin si Ian. May mga kaparehong kaso na rito sa parehong area pero walang umaaksyon. Danlamig si Ian. Bakit? Takot ang mga biktima. Takot mapahiya, takot husgahan, takot sisihin. At base sa nakita mo kanina, may dahilan naman sila para matakot. Tahimik si Ian. Pagkatapos ay tumigil si Frank. Diretso, matalim. At bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng to? Tahimik na tinitigan ni Ian si Frank. Sandaling natahimik ang batang pulis. Parang may malalim itong pinaghuhugutan. Pagkatapos ay mahina nitong sinabi. May tita ako nun. Mabuti siyang tao. May nangyari sa kanya. Nanigas si Ian. At walang naniwala. Mas lalong bumigat ang paligid. Pinagchismisan siya, sinisi, pinahiya. Tapos ng libing niya, mapait itong tumawa. Lahat umiiyak. Tumigil siya at parang hirap sabihin ang kasunod. Nagpakamatay siya. Tahimik. Napakabigat ng katahimikan. Hindi niya kinaya. Napayuko si Ian. Ramdam niya ang sakit sa boses ni Frank. Sorry. Taimtim yung sabi ni Ian. Tumango lang si Frank. Matagal na yun, bata pa ako. Pero halatang sariwa pa rin ang sugat. Nagpunas ito ng mukha. Pagkatapos ay bumalik sa realidad. Saan nangyari? Tanong ni Ian. Napatingin si Frank. Gusto ko nang puntahan. Wala kang makikita ron. Maraming palaboy sa gabi. Naikot na rin yun ng mga pulis. Baka wala nang bakas. Pero matigas si Ian. Gusto ko pa rin. Matigas talaga ang ulo mo. Napailing na sabi ng pulis. Pero ibinigay pa rin ito ang direksyon. Bago tuluyang umalis, iniabot nito ang number niya. Kapag may kailangan ka, tumawag ka. Tinitigan yun ni Ian.
Sa araw na puno ng pagkamuhi at panghuhusga, nakahanap siya ng isang matinong tao. Salamat at good luck. At alagaan mo ang fiancé mo. Si Ian. Alagaan ko. Makalipas ang halos isang oras, naroon na siya. Sa mismong lugar, madilim at tahimik. Masangsang ang hangin. May amoy ng kanal, basura at lumang pagkain. Parang hindi mo iisipin na may ganitong lugar sa gitna ng syudad. Tumingin siya sa paligid. Pinagmamasdan ng lupa. Baka may hindi nakita ang mga pulis. Baka may bakas. Baka may clue. Pagkatapos ay tumingala siya. May CCTV ba? May establishmentong may camera? May pwedeng pagkuhanan ng footage? Papalabas na sana siya sa eskinita nang may marinig siyang kaluskos. Agad siyang pumihit. Nakahanda ang katawan, nanigas ang mga balikat. Pero ilang segundo lang, humupa rin ang tensyon niya. Isang bata lang pala. Lalaki. Siguro nasa 10 hanggang 12 anyos. Payat, madumi ang damit, halatang lansangan ng tahanan. Pero kakaiba. Hindi ito kagaya ng ibang batang kalye na matapang manghingi o sanay manghablot. Eto, paralisado sa takot. Nanginginig ang labi. Mga daliri, pati ang tuhod, parang nakakita ng multo. Marahang tinaas ni Ian ang 2 kamay. Okay lang, hindi kita sasaktan. Pero halatang hindi naniniwala ang bata. Gusto nitong tumakbo, pero parang hindi ito makagalaw. Napatingin si Ian sa batang yun at biglang may kumurot sa puso niya. Nasaan ang mga magulang nito? Bakit nasa kalsada ang batang ganito? Walang nagmamalasakit? Mahina siyang nagtanong. Taga saan ka? May pamilya ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Mahinang umiling ang bata, pero hindi kumbinsido si Ian. At biglang dumaan ang isang masakit na pag-iisip. Kami ni Rachel, baka hindi na magkaanak. Samantalang may mga batang itinatapon lang sa lansangan. Parang puting at parang basura. Napabuntong hininga siya. Kinuha niya ang wallet, naglabas ng pera. At pagkatapos ay dinagdagan pa. Heto, pambili ng pagkain. O damit o kahit na ano. Pero hindi gumalaw ang bata. Nakatitig lang ito sa pera. At parang mas natatakot pa. Napailing si Ian. Lumuhod siya at inilapag ang pera sa maduming semento. Kunin mo na lang pagkaalis ko. Tatayo na sana siya. Pero biglang may nakita siyang puting tela sa gilid. Tumalon ang puso niya. Belo? Mabilis siyang napatingin. Pero hindi. Basahang puti lang pala. Napalunok siya at parang biglang nanikip ang dibdib niya. Napahawak siya sa pader. Hindi na siya halos makakita ng maayos. Pagod, puyat, hindi pa kumakain. Diretso galing barko, tapos buong araw na emosyonal na bangungot. At ngayon, sinisingil na ang katawan niya. Babagsak na sana siya nang may humawak sa kanya. Yung bata, hindi nito pinansin ang pera. Inalalayan siya. Kuya, okay ka lang? Mahinang boses na tanong nito. Parang paslit na matagal nang walang kausap. Huminga ng malalim si Ian. Oo, tulungan mo naman akong umupo. Inalalayan siya ng bata hanggang sa makaupo sa bangketa. Sumandal siya sa dingding at huminga ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Pagkatapos ay tumingin sa bata. Ano ang pangalan mo? Carlo. Mahina. Ako si Ian. Tahimik muna. Pagkatapos ay napangiti ng bahagya si Ian. Kahit sino ba tinutulungan mo sa madilim na eskinita? Napakunot noo ang bata. Hindi. Bakit ako? Ewan ko. Napatawa ng bahagya si Ian, pero agad ding napalitan ng pag-aalala. Hindi niya pwedeng iwan ang batang ito rito. Pero saan niya dadalhin? Sa DSWD? Sa pulis? Sa lagay ng nakita niya kanina, wala siyang tiwala. What if masamang tao ako? Tanong ni Ian. Paano kung nililinlang lang kita? Diretsong sumagot ang bata. Ano pa bang magagawa ko? Hindi napigilang mapangiti ni Ian. Pero agad siyang sumeryoso. Delikadong lugar to. Huwag ka nang pumunta rito. Hindi to para sa mga bata. Tumango si Carlo. Alam ko, may nakita na ako rito. Hindi agad na proseso ni Ian ang sinabi. Pero ilang segundo lang, nanlamig siya. Mabagal siyang lumingon sa bata. Ano? Tahimik si Carlo. Napaatras ito ng kaunti. Sumulyap sa perang nasa lupa. Parang iniisip kong tatakbo na lang. Pero hindi pa rin gumalaw. Marahang nagsalita si Ian. Makinig ka, may nangyaring masama sa taong mahal ko. Fiancé ko.
May nakita ka ba? Katulad nun. Mariing nagdikit ang labi ni Carlo. Tahimik, mahaba, nakabiminging katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango. At doon, parang tumigil ang tibok ng puso ni Ian. Nanlamig ang mga palad niya, pati likod. Dahil alam niya ang batang ito ay may alam. Sabihin mo sa akin, halos pakiusap na ang boses ni Ian. Please. Tahimik pa rin si Carlo. Nag-aalangan, natatakot, pero maya-maya napatingin ito sa suot ni Ian, sa uniform. Seaman ka? Napakunot noo si Ian. Hindi niya maintindihan kung bakit mahalaga yon, pero pinigilan niya ang pagkainip. Kung ito ang paraan para magsalita ang bata, sasabayan niya. Oo, seaman ako. Cargo ship. Biglang lumiwanag ang mata ni Carlo. Parang batang matagal nang walang kinakausap. Talaga? Sa malaking barko? Napangiti ng bahagya si Ian. Oo, malaki. Parang humanga ang bata, pero agading bumalik si Ian sa pakay niya. So, ano ang nakita mo? Napatingin si Carlo sa paligid. Madilim na ang gabi. Madilim ang eskinita. Parang gumagapang ang mga anino. Mas lalong nakakatakot. Mahina itong nagsalita. Minsan dito ako natutulog. Diyan sa likod, may karinderya sa kanto. Mabait yung isang kusinero. Kapag duty niya, binibigyan niya ako ng pagkain. Pero pag iba, pinapaalis ako. Biglang may kurot sa dibdib ni Ian. Gaano nakatagal nabubuhay ang batang ito ng ganito? Nagpatuloy si Carlo. Nung isang araw, may nakita akong cellphone dito. Napatingin agad si Ian. Cellphone? Oo, ang ganda. Malaki yung screen. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya tinago ko. Akala ko mapapakinabangan ko pero namatay. Nalubat yata. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ian. At pagkatapos, ano nangyari? Kinagabihan may dumating mga lalaki. Nanlamig si Ian. Anong ginawa nila? May hinahanap sila, binaligtad nila lahat, nagmumurat galit na galit. At nakita nila si Mang Ben. Sino si Mang Ben? Matandang palaboy, mabait siya, pinapakain niya minsan yung mga aso rito. Minsan dito rin natutulog. Tinatabihan yung mga tubo. Mariing lumunok si Ian. Ano ginawa nila sa kanya? Ginising siya, sinigawan, sinaktan. Tinatanong kung nakita raw ba niya yung cellphone. Pakiramdam niya ay may unti-unting nabubuong puzzle. Alam ko na agad yung tinutukoy nila. Pero natakot ako. Hindi ako huminga. Hindi ako gumalaw. Nagtago lang ako pagkatapos dinala nila si Mang Ben. Hindi na bumalik. Naniga si Ian. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan niya. Carlo, yung cellphone nasaan? Tuyo ang lalamunan niya. Meron pa. Napakurap si Ian. Hindi ko tinapon. Gusto ko sana pero hindi ko kaya. Baka mapakinabangan. Hindi na nga lang bumubukas. Halos tumalon ang puso ni Ian. Pwede ko bang kunin? Tinitigan muna siya ng bata. Pagkatapos ay muli siyang sinulyapan mula ulo hanggang paa. Sa uniform niya, parang doon humuhugot ng tiwala. Tumango si Carlo at mabilis na tumakbo sa kanto. Napabalikwas si Ian. Uy, sandali siyang kinabahan. Baka tinakasan na siya. Pero makalipas lang ang ilang segundo, bumalik ang bata. May hawak na cellphone at hindi bastang cellphone. Latest model, malaki, mamasa-masa ang palad ni Ian habang tinatanggap yon. Patay nga, lowbat. Pero madaling gawa ng paraan yon. Hindi niya alam kung jackpot ito o wala. Pero ramdam niyang mahalaga ito. Tumingin siya kay Carlo. Pagkatapos ay iniabot ang kamay niya. Alright, witness na kita. Napakurap ang bata. Ha? Sasama ka sa akin. May asikasuhin muna tayo. Tapos pag-uusapan natin kung ano ang gagawin sa'yo. Napaatras si Carlo. Anong ibig mong sabihin? Eksakto ang ibig kong sabihin. Tingin mo iiwan kita rito matapos kung malaman na dito ka natutulog. Bata ka at hindi dapat sa kalsada ang lugar mo. Napakunot noo si Carlo. May bahay ako. Natigilan si Ian. Pero tumakas ako. At bakit naman? Tahimik ang bata. Pagkatapos ay dahan-dahan nagsalita. Hindi ako pwede doon. Kasama ni Mama, si Tito. Laging lasing. Tumigas ang mukha ni Ian. At napayuko ang bata. Tinutulungan niya akong bugbugin. Sandaling natigilan si Ian. Ano sabi mo? Nananakit siya at minsan mas malala pa. Nanlalamig si Ian. Boyfriend ba siya ng mama mo? Opo, galing daw kulungan. Magka-penpal daw sila nun.
Natuwa si mama nung nakalabas. Sabi niya magkakaroon na raw ako ng tatay, maging buo na ang pamilya namin. Ait nang umiti ang bata. Pero hindi, masama siya. Lasinggero, yayaya pa ng barkada para magsugal. Minsan binato niya pa ako ng bote. Napapikit si Ian. Pinipigilan ng galit. At ang mama mo, habang katahimikan. Pagkatapos ay mahina itong sumagot. Mas mahal niya siya kaysa sa akin. Kinakampihan niya palagi. Kahit mali. Patingin si Ian sa batang marumi, payat at nanginginig. At sa unang pagkakataon, masakit na masakit para sa kanya ang kalagayan nito. Maingat siyang nagtanong. Pasensya na pero yung totoong tatay mo nasaan? Nag-iba ang mukha ni Carlo at sa unang pagkakataon ay ngumiti siya. Malawak, totoo, punong-puno ng pagmamahal. At doon mas lalong nagtaka si Ian. Ngumiti si Carlo, isang inosente, totoo at malinis na ngiti. Seaman din ang daddy ko. Natigilan si Ian. Talaga? Masiglang tumango ang bata. Opo, paglaki ko gusto ko ring maging seaman. Saglit na lumiwanag ang mukha nito. Pero agad din yung napalitan ng lungkot. Pero namatay po siya sa dagat at biglang parang may humawak sa puso niya. Kahit gaano kabigat ang araw na yon, kahit gaano karaming sakit ang pinagdadaanan niya, may batang mas maagang natutong masaktan. Mahinang nagsalita pa si Carlo. Kaya ingat ka, baka mamatay ka rin. Napatawa si Ian ng mahina, pero may kasamang kurot sa dibdib. Hindi pa, sobrang dami ko pang kailangang gawin. Tumayo siya. At tuloy ang plano. Napakurap ang bata. Anong plano? Sasama ka sa akin. I-charge natin yung cellphone tapos aalamin natin ang susunod. Sa ngayon, sa akin ka muna. Kasama ni Rachel, ang fiancé ko. Nasa ospital lang siya ngayon. Parang hindi makapaniwala si Carlo. Talaga? Oo. At sa gabing yun, unang beses muling nakaramdam ng seguridad ang bata. Pagdating sa kondo ni Ian, pinakain niya muna si Carlo. Mainit na pagkain. Yung tipong matagal nang hindi natitikman ng batang kalsada. Parang gusto pang umiyak ni Carlo habang kumakain. Pagkatapos ay pinaliguan niya ito. Pinahiram ng malinis na damit. Malaki nga lang pero maayos. Pagkatapos ay may nakita pa siyang lumang damit pambata sa storage. Isang lumang brief na may print ng Spider-Man. Luma na, dapat siguro noon pa itinapon. Pero nang makita niya si Carlo, parang nakakita ng kayamanan. Spider-Man? Napangiti si Ian. Gusto mo? Oo naman po. Sa unang pagkakataon, buong gabi, tumawa ang bata. Pagkatapos ay pinatulog niya ito sa sala. May malinis na kumot, may unan, may katahimikan. Parang ibang mundo para kay Carlo. Nang tulog na ang bata, binuhay ni Ian ang cellphone. At bumukas nga. Pero may password. Napaisip siya at biglang naalala si Frank. Hindi naman siya sigurado kung tutulungan siya nito pero sinubukan niya. Hello? May nguya pa sa kabilang linya. Napangiti si Ian ng bahagya. Frank? Ako to. Ian. Oh, hindi ko inasang tatawag ka. Ako rin. Tahimik saglit. Pagkatapos, Frank, hypothetically, may paraan bang ma-unlock ang cellphone? Napatawa si Frank. Kunwari, hindi ko narinig na humihingi ka sa pulis ng illegal hacking ha. Pero curious ako. Mabilis na ipinaliwanag ni Ian ang nangyari. Yung batang si Carlo, yung cellphone, yung mga lalaking naghahanap nito. Tahimik si Frank at pagkatapos, sige, paparating na ako. Wala pang isang oras, dumating si Frank. At sa loob ng kalahating oras, nabuksan nila ang cellphone. Pero ang laman nito, mas malala kaysa sa inaasahan nila. Maraming larawan, maraming videos ng mga babae. Iba-ibang babae. May mga kuha habang sinusundan, may mga kuha habang tinatakot. May mga ebidensyang malinaw na malinaw. At bawat biktima may tinatabing trophy. Hindi kinaya ni Ian. Lalo na nang makita ang isang video na may kinalaman kay Rachel. Hindi niya tinapos. Hindi niya kaya. Parang dudurugin siya ng galit. Si Frank ang nagtuloy at doon nila nalaman ang pangalan. Si Tom Hidalgo, anak ng isang maimpluwensyang politiko. Kilala na pala sa reckless driving, paglalasing, eskandalo, paulit-ulit na naitakas ng ama. Ulit na natatakasan ng kaso. Nag-rehab na rin pero walang nangyari. Pero ngayon hindi na dahil matibay ang ebidensya. Nang halughugin ang kondo nito,
Natagpuan ang engagement ring ni Rachel, kasama ng iba pang souvenirs mula sa mga biktima. Nadurog ang puso ni Ian nang makita yon. Kinagabihan, tumawag si Frank. Pwede mo nang i-identify. Sure ka bang singsing niya yan? Oo. Akong bumili. Baka makukuha mo rin pagkatapos ng kaso. Tahimik si Ian. Pagkatapos, hindi ko na gusto. Bibili na lang ako ng bago. Ayaw na niyang hawakan yon. Parang may kasamang sakit. Hindi naging madali ang kaso. Matagal, mabagal. Dahil anak siya ng makapangyarihan. Pero sa huli, nanalo ang hustisya. Nakulong si Tom at si Rachel, unti-unti siyang gumaling. Hindi agad, mahaba ang proseso. May therapy, may trauma, may mga gabing umiiyak siya. May mga araw na ayaw lumabas. Pero hindi siya iniwan ni Ian. Mas lalo niya pa itong minahal. Mas lalo pa niyang inalagaan at sa huli, natuloy rin ang kasal nila. Hindi sa orihinal na petsa, pero bago matapos ang taon. At ang best man, si Frank. Dahil mula sa kakaibang pagkikita, nabuo ang totoong pagkakaibigan. Pero paano si Carlo? Sinubukan ni na Frank at Ian na kausapin ang mama nito. Pero wala. Bulag sa maling lalaki. Pinagtatanggol pa ang abusadong kinakasama. Kaya napilitan silang ilapit sa DSWD. Dinala si Carlo sa shelter. Pero hindi yon ang ending. Dahil makalipas lang ang isang araw, may kumatok sa bahay ni na Ian. Pagbukas nila si Carlo, nakangiti. Napailing si Rachel. Paano mo kami nahanap? Memorize ko po. At doon, napatawa na lang sila. Pag-isipan man nila ng mabuti, iisa lang ang malinaw. Ayaw nilang pabayaan ang batang ito. Kaya naman, inampon nila si Carlo at naging tunay nila itong anak. Mabait, masipag, mapagmahal, at makalipas ang 2 taon, isang himala ang dumating. Sa kabila ng sinabi ng doktor, nabuntis si Rachel at ipinanganak ang isang malusog at magandang baby girl. Pinangalanan nilang Vanessa. Si Carlo, naging protective na kuya. At paglaki, tinupad niya ang pangarap, naging seaman, katulad ng kanyang biological father at katulad ni Ian. Si Vanessa naman ay naging designer, pero hindi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, lumaki silang pareho sa tahanang may pagmamahal, may seguridad, may yakap at pamilya. At tungkol sa nakaraan, oo, masakit yun, pero hindi kailangan doon habang buhay manatili. Dahil minsan, ang pinakamagandang paghihiganti sa madilim na kahapon ay ang pagbuo ng maliwanag na bukas. May mga sugat na hindi agad naghihilom. May mga alaala na kahit lumipas ang maraming taon, bigla na lang bumabalik sa katahimikan ng gabi. Para kina Rachel, Ian at Carlo, hindi naging madali ang paghilom dahil may mga araw na mabigat, may mga gabing may luha, may mga pagkakataong bumabalik ang takot. Pero sa bawat pagkakataon, pinili nilang huwag manatili sa sakit. Dahil minsan, ang tunay na pagaling ay hindi paglimot, kundi ang pagpiling mabuhay muli. At ang dating batang natutulog sa madilim na eskinita, may sarili ng kwarto, may sariling pamilya, may yakap na hindi kailangang ipaglaban. At ang babaeng minsang naniwalang wala nang tatanggap sa kanya, naging asawa, naging ina, naging simbolo ng katatagan. Dahil ang isang trahedya ay hindi kailanman dapat maging buong pagkakakilanlan ng isang tao. At si Ian, pinatunayan niyang ang tunay na lalaki, hindi nasusukat sa lakas ng kamao, kundi sa tibay ng pusong marunong manatili. Lagi nating tandaan, ang pinakamadilim na kabanata ng buhay natin ay hindi ang katapusan ng kwento. Dahil minsan, kapag pakiramdam mong wasak na ang lahat, doon palang nagsisimulang buuin ng Diyos ang mas magandang bukas. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi umaalis kapag mahirap na. Ang tunay na pagmamahal, lalong kumakapit. Muli, ako po si Skyler Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.